Oy, ito ang aking Oy analysis. Is EDSA revolution is already failure? Pero tanungin mo na kita, nasan ka nung EDSA 1? Ako ay nag-aaral noon at naramdaman ko nung pagkatapos mag-resign ni Apolacay Ferdinand Marcos Sr., para bang ang linis-linis ng Pilipinas, parang muling babango ng Pilipinas mula dun sa korupsyon, mula sa bagsak, negative na imahen ng Pilipinas. Eh, nasan ka naman nung EDSA 2? Ako ay tapos na bilang estudyante at hindi na iba na ang advokasya ko, hindi na ako dilawang makabayang aktivista. Pero nung time na yun, dahil sa Inquirer, mga media, lahat, everything, mababasa mo kung ano ang ginagawa ni President Erap noon. At ginamit nila si Singsong para lalong bumagsak. Mawala si Erap, ating presidente noon. Pero hindi mo alam, merong major factor doon. Walang iba ang boses ni Cardinal Sin sa EDSA 1, sa EDSA 2. Napaka-importante nito. Ang mga Katolikong kapatid natin ang bumuhos ang suporta patungkol dun sa pagre-resign ng dalawang pinunong ito ng Pilipinas. Dahil sa ngayon, 78.8% ang mga Katoliko. Out of 108 million, nandun sila sa more than 85 million. Ibig sabihin, ganun sila karami hanggang ngayon, ganun sila ka-impluensya. Magsasaksid pa ba ang People's Power Revolution? Tingnan ho natin to. Sa Luneta, ang sigaw, resign Marcos, no impeach BP Sara. Ganun din sa EDSA Shrine. Sa Liwasang Bonifacio at Camp Aguinaldo, ang sinisigaw ay resign Marcos. Sa Davao, Cebu, at iba't ibang karatig na probinsya, ang sinisigaw ay resign Marcos. It means, meron silang kani-kanilang agenda. Meron silang kani-kanilang panawagan, kaya hindi sila nagsama-sama. Mismo ang dilawan marahil, nakasama syempre ang Katoliko, may faction din. Kaya meron silang dalawang klase ng revolusyon. Makikita rin natin yon. Hindi ganon. Ganon din para sa akin yung DDS, may Camp Aguinaldo, merong tinatawag na Liwasang Bonifacio. Parang hindi ganon katindi pa rin yung unity nila dito sa Maynila. Now, at kung titingnan natin, ulitin ko, malaki ang hidwaan ng Katoliko at Duterte. Pangalawa, lalong ayaw ng mga makakaliwa komunista sa Duterte. Siyempre, ang dilawan na talagang sanggang dikit ng Katoliko. Huwag kayo magagalit sa akin dahil mga kasama namin na yung mga pare, madre. Kaya alam ko po na talagang sanggang dikit yan. Tapos, nag-faction pa ng tinatawag na Pinklawan. Ayaw nila kay BP Sara o Duterte. Ano yung tingin ko dito? Still good. Kasi, kung magre-resign si Ferdinand Marcos Jr., ang papalit, ayon sa batas, ang Vice President, kundi si Duterte. Kaya nakikita ko parang mahirap magtagumpay sa ngayon ang people's power. Iniisip ko pa, ano ang mangyayari kahit bulabog na ang administrasyon ni Ferdinand Marcos. Tandaan nyo, Lisa Marcos is dilawan. Kaya may halong political colors yung mag-asawa.
Tandaan nyo, sumama ako sa rally, yung mga batang nambabato, naninira, hindi realista ang info ko. May nag-hire sa kanila para gawin yon. Tama nga nung analysis ko. Tandaan nyo yung Plaza Miranda. Pinasabog yun ng Granada na plano ni namayapang Sison para ibigtang kay Marcos. Ngayon parang kakaiba. Kasi kinakabit ayon sa ABS-CBN na pinanood ko na nandun din ako, sinama nila ako sa balita. Pilit nilang kinakabit yung mga kabataang nadira, nawasak ay tropa ng DPS. Something fishy. Anyway, ako po ay isang balimbing sa kalokohan. Kaya nga, minsan, iba-iba para akong butterfly, iba-iba ang kulay ko dahil balimbing ako sa kalokohan. Ang masasabi ko lamang, hindi si BP Sara ang pag-asa ng bayan. Ang masasabi ko lang, nasa sayo pa rin ang pag-asa ng bayan at higit sa lahat sa Diyos. Ang sabi nga ulitin ko ni Dr. Gat Jose Rizal, tal pueblo, tal gobyerno. Kung ano ang gobyerno, siya ang pamayanan. Kaya kung gusto nyong unlad ang gobyerno, kailangan sa ating lahat kumpul-kumpul, magbayan yan, umunlad. Ngayon, magtatagumpay pa ba ang People's Power Revolution? Nawa, lahat sila parang ilog na dadaloy papuntang dagat at magkaisa. Hindi natin alam anong mangyayari bukas. As I said, we don't know what the future holds, but I know holds the future. Lagi nating tatandaan, kung tama ang isip, tama ang silid.